So yun guys, kakatapos lang natin magpa-transfer of ownership. Kasabay na yung rehistro. Bale yan nyo, ngayon lang natapos. Ito nga pala yung nabili nating unit. So guys, kakauwi ko lang galing LTO. Nagpa-transfer of ownership ako nung motor na nabili ko. Turo ko sa inyo yung proseso at magagastos nyo para hindi kayo magpabalik-balik sa labas para magpa-Xerox. So una nyong gagawin guys, is magpa-Xerox kayo ng mga papeles. Unang-una nyong isi-Xerox yung ORCR ng unang may-ari. And then, syempre, meron yung binigay sa inyo na 2 valid IDs na may 3 pirma. So, ipa-Xerox nyo rin yun. Kailangan nyo rin ipa-Xerox yun. Kung meron kayong isa, pa-Xerox pa kayo ng 2. Tapos, magpa-Xerox na rin kayo nung inyo, 2 valid IDs nyo na may 3 pirma din. Gawin nyo na rin 2. Ngayon, guys, napa-Xerox nyo na yung lahat. Pati yung deed of sale, ipa-Xerox nyo na rin bago kayo pumunta ng notaryo. Yung deed of sale, lagyan nyo na rin ng pangalan nyo na may pirma din bago kayo magpa-Xerox. At pumunta na kayo sa notaryo. Mas magandang pumunta sa nagnonotaryo guys sa LTO. Meron din naman nagnonotaryo sa LTO. Mas okay dun kasi isi-separate na nila yung para dadalhin mo sa HPG. Isi-separate na nila yon. So, ngayon, sa notaryo na kayo. Pag nagawa na nila yung sa notaryo, papapuntahin na nila kayo sa HPG para mag-asikaso naman itong criminal record or kung may criminal record pa yung motor na nakuha nyo. So, ang gastos ko dito sa notaryo guys is 1,000. 1,000 po yung binayaran ko sa notaryo. Depende yun sa pagkakabili mo sa unit na nabili mo. Depende sa presyo. So ngayon guys, HPG na tayo. Ang nagastos ko sa HPG guys is 650. Yun po yung binayaran ko doon. Inspectionin yun kung may criminal record yung unit na nabili nyo. Oo nga pala. Pag halimbawa, gaya ko, June 6 ako pumunta doon. 2 working days bago mo makuha yung resulta. So, babalik ka pa ng June 10. Pag naipasa mo ng June 6, yung papel mo, gaya ko, June 6, pinabalik pa ako ng June 10 para makuha yung resulta. So, tapos na ako sa HPG. Walang problema yung nabili kong unit. Pupunta na ngayon ako sa LTO, sa smoke belching. For inspection na yung motor ko. So, guys, ang babayaran mo sa smoke, depende pa rin yan sa lalawigan nyo. Ang binayaran ko dito 600 guys. Pagtapos ko rito, okay na yung motor, wala namang problema sa motor. Punta na tayo ngayon sa inspector para i-asikasuhin na tong ORCR nyo na bago. So may babayaran din kayo doon sa loob ng LTO guys. Mura lang naman. Kasi syempre sinabay mo na dito yung registro. So, binayaran ko dito 305 pesos. So, yung lahat ng total na mauubos mo guys. Nasa 3,035 lang. Pag sinama natin yung Xerox tsaka yung extensions, siguro 3,200. O kung kakain ka pa, 3,500. O sabihin natin 3,500. Nagastos mo lahat. Pero guys, meron pa isang problema. Kung yung motor na nabili mo is hindi tugma dito, sa region na nabilhan mo, yan, kagaya ko, region 4A. Kung ang nabili mong motor ay sa ibang region mo nabili, kailangan mo ng CTC or confirmation of request galing dun sa mother file nung motor na nabili mo. Paano mo aasikasuhin yon? Pupunta ka mismo sa LTO at sila ang hihingi ng request para makuha mo yung confirmation of request dun sa mother file na nabili mong unit. So mag-aantay ka nun guys, matagal-tagal din mag-aantay ka siguro dun. Hindi ko alam kung 1 linggo, 2 linggo, pero alam ko matagal-tagal yun.
Kasi i-request pa nila yon dun sa mother file ng nabili mong unit. So, yun lang guys. Bali, salamat. Sana nakatulong ako sa inyo.